Only you, God, who could revive our spirit, soul, and body. Only you, God, deserve all the glory and all the praises. Only you, O God, who created the heavens and the earth. You deserve the glory, Lord. You deserve the praises, God. Oh, we adore you. Shakatarababakande. Lord, salamat sa napakagandang umaga. Salamat, O God, sa araw na ito na muli binigyan mo kami ng iba yung lakas para magsama-samang sambahin ang pangalan mo. Sa umagang ito, O Diyos, sa aming lubos na paglapit sa inyo, muli kaming humingi ng tawad sa anumang kasalanan na nakikita mo pa sa buhay namin. Linisin niyo po kami ng inyong buhay at banal na dugo. At ngayong oras na ito, Lord, idamit niyo po sa amin ang damit na yung katuwiran. Maghari po kayo sa aming kalagitnaan. Hayaan niyo, O Diyos, na yung salita ay maihayag sa puso't isipan ng lahat. Maging sa lahat ng nasa online worship service ngayon. Patuloy kayong mangusap sa lahat. At hayaan niyo, Diyos, na maghari sa puso't isipan namin ang iyong mensahe. Huwag niyo din mong hayaan na kami uuwi na hindi namin nadala ang mga kasagutan sa mga katanungan, even kagalingan sa anumang karamdaman, O God. We promise, Lord, your name alone will be glorified. Protect all our brethren who are still on their way here, and bless all the J1 worship services nationwide and worldwide in this first day of November. We adore you, Lord, in Jesus' name. Everybody shout and say, Amen, and Amen, and Amen. You may be seated, please. And let's all declare, Luke 4:18 and 19. The Spirit of the Lord is upon me, because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives and recovering of sight to the blind, to set at liberty them that are bruised, and to proclaim the acceptable year of the Lord. Our God is Jesus, the Anointed One, the miracle-working God. Amen? And J1 culture, sabay-sabay, go. I am a blessing. I am anointed. I am a deliverer. I am a good follower. I don't destroy, I build. I'm not seasonal. I appreciate everyone, everything. I am part of something big. I'm in partnership with Christ, and I am not extreme. J1 culture. Good morning. Thank you so much sa inyo pong mga prayers na inambag sa aming pong mission ni Reblin. Ito po nakaraang mga almost 2 months yata kami wala po dito. Dahil po galing po kami ng Canada, galing naman po ng New Zealand, at after ng New Zealand, punta naman ako sa Mindanao, and after Mindanao ay 3 linggo sa Amerika. Thank you sa mga prayers ninyo. Napakarami po mga tao ay naabot po namin at naipapanalangin, nadideliverance at gumagaling, at pinapatunayan lang po ng Diyos sa kanila na ang Diyos ng JA1 ay talagang anointed one. Amen? Nagpapagaling. Praise the Lord. Alright, so ngayon pong morning ay ang ating pong mensahe ay by the way, just to let you know, na nabuksan na po ang JA1 Las Vegas. Yan. Ang churches mayroon na po ngayon ng JA1 worldwide ay 374. Sabi natin palaki ng palaki. Padami ng padami. At yun po ang calling ng JA1. Now, we will be a blessing to the nations of the world dahil malapit ang dumating ang ating Panginoon. Marapit po pinangako niya sa atin that He will coming very, very soon. At kung titignan natin ngayon ng mundo, ay ang salita ng Diyos
ay naipapangaral, even ang mga Muslim ngayon ay sumasamba na sa ating pong Panginoon Jesucristo. To God be the glory. Praise God. Dahil ang sabi ng book of Matthew, chapter 24, verse 14, bago siya dumating, bibigyan niya ang lahat ng tao ng pagkakataon na magbalik loob sa Kanya. Dahil sabi niya, ipapangaral ang mabuting balita sa buong daigdig bago dumating ang wakas. Yan ang word niya. Then, ang sabi rin ng 2 Peter chapter 3, verse 9, bibigyan niya ang lahat ng tao ng pagkakataon magbalik loob sa Kanya sapat ayaw niya na mayroong mapahamak. Kaya mapalad po tayo dahil nauna natin nakilala ang ating pong Panginoong Yesus. Amen? Praise God! By the way, sino po ang sa kauna-unang pagkakataon na ngayon lang po nakarating po dito? Raise your hands please. Mga first-timer, welcome po. Welcome to the J1 family. Yes, God bless you all. Palapakan natin ng Lord sa ating pong mga kapatiran. Dinala kayo ng Diyos po dito. Hindi po yan aksidente. Plano ng Diyos po yan para malaman ninyo ang truth patungkol po sa buhay na walang hanggan. Lagi kong sinasabi, masisa na ko magtungo, kapag isang tao po hindi nakapagbasa ng Biblia, hindi po nila alam ang kanila pong patutunguhan. So sapagkat ano muli ang acronym ng Bible? Book of Instruction Before Leaving Earth. Book of Instruction Before Leaving Earth. Kaya kapag ang tao po hindi nakapagbasa ng Biblia, hindi niya alam pala na ang requirements para makapunta ng langit ang tao ay born again. Ma-born again sila. Okay? So ngayon po ay, ang pag-uusapan po natin ngayon ay ang patungkol sa the path of greatness. Yan. The path of greatness, humility in service. Ang sabi ng Bible, basahin po natin ang sinasabi ng Matthew chapter 23 verse 11 to 12. Sabi niya, the greatest among you must be a servant. But those who exalt themselves will be humbled. And those who humble themselves will be exalted. Sa Tagalog, ang pinakadakila sa inyo ay dapat maging lingkod ninyo. Ang sinumang nagmamataas ay ibababa. At ang nagpapakumbaba ay itinataas. Ang Diyos ang magpapala sa pagkakabasa ng kanyang buhay at banal na salita. Meron po isang kwento ng tao pong ito ay nagngangalang Samuel. Siya po ay isa pong janitor na isa pong simbahan, na isang church, born again church. Ang kanya pong ginagawa ay maglinis at mag-ayos ng silya. Excited lagi siya every Sunday na mag-ayos, maglinis, i-prepare ang pulpit, i-prepare ang lahat ng dapat gagamitin every Sunday. Then, sa kanya pong paglilingkod, siyempre janitor, hindi siya pinapansin ng mga umaattend sa church. Baliwala lang sa kanila. Isang araw na linggo ay hindi dumating ang pastor. At nagtataka sila, bakit ganoon? Hanggang sa natanggap nila ang mensahe na si pastor ay nagkaroon ng sakit karamdaman. Ang sabi ng mga tao, sino ngayon ang magsisermon sa atin? Sino ngayon ang magdadala ng mensahe? So lahat sila ay nag-aabang. Sino? Hanggang sa napagkaisaan po nila, sandali. Bakit hindi na lang si Samuel ang mag-preach ngayon? Total, siya naman ay nasa simbahan palagi, nasa church, at siya naman ay nagbabasa ng Bible. Parang ang dating yung mga umatin, hindi nagbabasa ng Bible. Ano? Ngayon, sabi nila, yes, tinawag nila Samuel, come on, pumunta ka sa pulpito. Ikaw ang mag-preach ngayon. Alam nyo, sabi niya, hindi ako handa. No. Kung ano ang sasabihin ni Lord sa iyo, pakikinggan namin. Tumayo si Samuel. Walang magawa kundi tumayo.
at nagsermon po siya at binasa niya ang mismong binasa ko sa inyo ngayon. Alam nyo, na-realize ng mga tao, nang sabi nila, oo nga naman. Bakit ganon? Ang lagi natin hinahangaan ay yung mga mayroong pong posisyon. Ang lagi natin pinapalakpakan ay yung mga tao na may sinasabi sa buhay. Ba't hindi natin napapansin na masya tayo humahanga sa mga taong may pinag-aralan at binabaliwala natin ang mga sa tingin natin ay walang sinabi sa buhay. Mula noon, ang sabi nila, we realize na ang buhay pala namin ay laging umahanga sa mayroon at binabaliwala ang mga wala. Nakita nila ngayon sa preaching ni Samuel, nung chinalis siya mga tao, nag-iiyakan sila. At ang sabi nila, salamat dahil sa iyong buhay, Samuel, na-realize namin na kami pala ay matutong magpakumbaba para kami itaas ng Diyos. At matuto din pala kami maglingkod na katulad mo na may isang janitor, na bagamat janitor ka, ay pwede ka palang pakinggan na ngayon ay na-realize namin na ang buhay namin ay dapat palang maituwid at matuto rin maglingkod sa ating Panginoon. Mula noon si Samuel ay naging pastor. Mula sa pagiging janitor niya, siya ay naging pastor at naging dynamic preacher at malaki ang naging kongregasyon po niya. Sabi mo sa katabi mo naman, ikaw na ang kasunod. Pwede? Alam nyo, minsan po ay tumitingin lagi ang maraming tao sa mga magandang kasuotan at minsan tumitingin din sila sa mataas ang pinag-aralan. Mahalaga po ang ganung mga bagay. Pero hayaan po natin na ngayong pong umaga ay mapag-usapan po natin ang patungkol sa isa pong buhay na masasabi natin mayroon pong daan patungkol sa tagumpay at daan kung paano po magkaroon ng magandang serbisyo sa buhay na ito. Okay, that's why, number one, na dapat natin maintindihan ngayon ay true greatness is found in serving others. Ang tunay daw po na kadakilaan ay matatagpuan mo yan sa isa pong paglilingkod. Ang tunay na kadakilaan ay makikita sa paglilingkod sa iba. Mayroon po akong kakilala, of course hindi nyo lang siya kilala. Alam niyo po ba na napakayaman po niya? Pero sa kabila ng kanya pong kayamanan, puro lamang siya pagkakawang gawa. Minsan siya pa po ang nagbubuhat ng mga kahon para kahon na may mga goods para ito ipamigay sa mga mahihirap. At tinanong ko siya, why are you doing this? Bakit mo ito ginagawa? Ang sabi niya, anong gagawin ko? Ako'y uupo lang? At ang sabi niya, habang ako'y nabubuhay, gusto ko laging naglilingkod. Sapagkat ang kayamanan ay nandiyan, ngunit useless ang buhay na hindi nagagamit para sa kanyang kapurihan. Gusto ko malaman ninyo na the more siya nagsiserve, the more siyang inaangat ng Diyos. The more siya naglilingkod, the more po siyang pinarayaman ng ating Panginoon. Alam nyo, nalaman niya ang sikreto na ang tao po pala na naglilingkod ay mismong sumusunod sa kalooban ng ating Panginoon. Praise God! Ayon po sinasabi ng Mark chapter 10, verse 43 to 45, ang sabi niya, whoever wants to become great among you must be your servants. For even the Son of Man did not come to be served, but to serve. So tingnan niyo po ang mismong Panginoong Jesucristo, Diyos na mga Diyos, Hari na mga hari,
Pero nung siya nagkatawang tao pumunta rito sa lupa, nagawa niyang paglingkuran ang mga tao. See? Naalala ko din si Queen Elizabeth. Isa pong pinakamayamang reyna at tao sa buong mundo. Walang pwedeng pumantay sa kanila pong kayamanan. Alam niyo ba na sobra ang kanyang pagkabisi hanggang siya po'y tumanda? Bakit? Dahil nakalagay na sa puso at isipan niya, even doon na ikaw ay reyna, dapat mong abutin at i-maintain ang kagandahan ng iyong kaharian sa pamamagitan ng iyong paglilingkod at magandang halimbawa. Iba po yung tinatawag na boss sa tinatawag po na what do you call this? Ang boss ay pinaglilingkuran, pero ang isa pong servant o yung taong mayaman, siya po ang lagi pong, na may servant heart, ang siya naglilingkod. Kung titignan natin sa ating pong panahon, ang Diyos mismo ang nagsabi na nung sa book of John chapter 13 verse 4 to 5, si Jesu Cristo mismo, hinugasan niya ang paa ng kanyang mga lingkod. Sabi ni Peter, nung ginagawa ni Jesus Christ ito, Lord, please, huwag mahugasan ang paa ko. Hindi ako papayag. Ang sabi ni Jesus Christ kay Peter, Peter, kung hindi ko hugasan ang paa mo, hindi ka kabilang sa pagiging lingkod ko. Nung narinig ni Peter yon, sabi niya, Lord, pwede ba huwag lang pa ako ang hugasan mo, pati ulo ko na? Then na-realize ni Peter ang kahalagaan ng pagiging lingkod ng Diyos. Na gusto niya, yung paglilingkod ni Jesus Christ sa kanya ay lubos-lubos, hindi lang pa, kundi pati ulo. Pero ang sabi ni Jesus sa kanya, hindi mo na kailangan paliguan. Dahil sa mga panahong yun, kasi ang laging marumi ay ang paa. Dahil puro maalikabok ang kanila pong dinadaanan. Yun ang pinakamahalaga. So, nahugasan po ito. At doon sinabi ngayon ni Jesus Christ sa kanila. Alang sabi niya, although He was the Son of God, He chose He chose the lowest form of service to show us that leadership in the kingdom is servant-based. Kaya mga minamahal, ang tunay na isang leader ay laging abala sa paglilingkod at hindi po kailanman po siya pinaglilingkuran. Yan po ang kaibahan ng boss. Ang boss ang pinaglilingkuran, pero isang leader ay naglilingkod. Question, are you a leader? Sabi ng iba, hindi naman ako leader, ako lang may attendees. Again, are you a leader? I want you to know, if you know how to serve, you are a leader in the sight of God. That's true. Palapakan natin ang Panginoon. Alam nyo, ang mundo ay tumitingin sa kadakilaan at sa posisyon at kapangyarihan. Tulad na nabanggit ko sa iyo kanina, tumitingin sila sa kadakilaan at posisyon. Ngunit sa kaharian ng Diyos, ang dakila ay ang naglilingkod. Kaya mismo ang Panginoon Kristo mismo ay naghugas ng paa, di po ba? Now, tingnan natin ang sitwasyon. Ang ating pong gobyerno, patalastas muna tayo. Ang gobyerno po natin, alam niyo po ba na ang tawag sa kanila ay lingkod bayan? Pero ang napakarami sa kanila ay hindi po naglilingkod bayan. Sila po ang boss ng bayan. Sila po ang boss ng syudad. Sila po ang boss. Why? Alam natin ngayon ang sitwasyon. Bagamat hindi lahat. Ang maraming mga tao na naglilingkod sa ating pong bayan, kaya pala pumasok sa politika ay para yumaman. Nakalimutan nila ng sinasabi ng Romans chapter 1, chapter 13, verse 1 up to 7, they are God's servant.
Pero dahil wala silang takot po sa Diyos at hindi na naintindihan ang pagiging lingkod bayan, sila po ang nangapi at sila po ang kumikita at kumukuha ng pera ng bayan. Na ngayon na usapin sa buong Pilipinas. Bisita ko po kahapon, 2 days ago, si General Azorin. At kinuwento niya sa akin, kung kilala si General Azorin, siya po ngayon ang advisor ng ICI. Sabi niya, isama niyo po sa panalangin ang inyo po lingkod, sabi niya. Bakit? Sobra. Halos lahat nasa upuan, nasa posisyon ay may problema. At ang sabi niya, ang hinahangaan ko na pinag-uusapan namin ngayon, ang ating pong presidente, BBM, ang pinakamalinis sa lahat ng politiko sa ating panahon. Alam niyo ba kung bakit? Ikinuwento po niya sa akin. Ang sabi niya, hindi mo mabibili ang kanya po palang prinsipyo. Na walang inisip kundi gumanda ang ating pong bansa. At malinis ang kanya pong hanay. Lalo tigit ang kanyang pamumuno. Kaya ang sabi niya, ini-expose niya ang lahat ng ito ngayon. At ang sabi niya, huwag lang tayong apurado, pero ang bansa natin ay iaangat ito ng Diyos sa pamamagitan ng lingkod niyang si BBM. Naalala niyo po sa stage na ito, nung pumunta rito si BBM, pinag-pray na niyo po lingkod. Sa kanyang kandidatura, ang sabi ko sa kanya, inimpress ni Lord sa akin, ikaw ang maging presidente. Kahit ang sabi ko, Pilipinas, vote for BBM. At yun po yung naging laman ng TikTok. Then, nung ipagpepre ko na siya, ang sabi ko sa kanya, Mr. President, you want me to lay my hands on you? Gusto bang patungan kita ng kamay? Ang sabi niya sa akin, please. Nirelease ko ang blessing sa kanya na siya ang presidente. Kauna-unahan, bago pa siya pumasok bago siya nagpatuloy sa campaign, diniklear na ninyo po lingkod ng JA1 family na siya ang presidente ng bansang Pilipinas. Maaaring iba ay ayaw po nila. Pero tandaan ninyo, ang sabi ng book of Daniel chapter 2, verse 20 to 21, God removed kings and seated up new kings, and He gave it wisdom to the wise and knowledge to those who have understanding. Walang naging hari na hindi ang Diyos ang naglagay. Now, natapos ang term ni PRRD. Dapat suportahan niya ang bagong presidente. Dahil tapos na ang kanyang term, ito ngayon ay nilagay ng Diyos. Pero alam na natin istorya. Whatever it is, ang sino man lumalaban sa presidente, kinakalaban niya ang Diyos. Now, sino ang presidente na nagbulgar patungkol sa anomaly? Nung nakaraang June, nagpipray si Sister Lynn, Lord, i-expose po ninyo ang anomaly ng aming pong bansa. Ang mga tao na hindi nakakatulong kundi nagpapabagsak ng bansang Pilipinas. Yun ang prayer niya. Then, bigla namang umulan. Ito nakarampong July, August, ng 2 weeks. Sabi niya, Lord, tama na po. Kawawa naman ng mga tao, napakarami po nalulunod at maraming mga pananimang nasisira. For more than 2 weeks. After that, biglang tumigil ang ulan at na-realize ng ating pong presidente ang flood control anomalies. Tinagot ng Lord Sterling, anak, yan yung prayer mo na ma-expose ang mga corrupt at
at para makita din ng mismong mata ng mga tao ang anomaling ghost flood control. And praise God, siya lang po ang presidente na nag-expose ng mga anomaling ito dahil siya lamang ang mayroong matunay na pagmamahal sa bansang Pilipinas. Now, nasaan ang mga taong ito? Babalik ang pera ng bayan. Why? Ito'y shaking. Shakening ang tawag po dito dahil dapat lamang na maintindihan ng mga lingkod bayan na sa Diyos nanggaling ang kanilang posisyon na ito ay kanila pong tunay na mahalin at sila tunay na maglingkod, hindi para kwartahan ng bayan. Nagsasabi silang mahal nila ang ating pong bansa, pero kinakwartahan ang taong bayan. Nasaan ang tunay na pagmamahal? Mga minamahal, kaya ko nabanggit lang po ito, servanthood ang pinag-uusapan po dito. Bilyon-bilyon ang napupunta sa ilang mga tao. Mga tao pa naman na nasa posisyon. Now, ibiblame ba natin sila? Ang Diyos ang huhusga. Wala tayong karapatan na humusga sa kanila. Pero ang Diyos ang nag-expose sa kanila para ang ating pong bansa ay muling umangat po ito at maging pagpapala ang bansa, hindi lamang sa bansang Pilipinas, kundi maging sa iba't ibang part ng mundo. Kaya, ngayon, anong tingin na maraming mga tao sa mga nasa pamunuan? Corrupt. Sabi ni Brother J. Ilagan, Daddy, salamat sa Diyos. Sabi, bakit? Natalo ako. Hindi ako nanalong gobernador. Dahil pag ako'y nanalo, sasabihin din ng mga tao, magdanakaw yan. Hindi lahat po ng mga tao na nasa pamunuan ay magnanakaw. Ngunit, ang utak ng maraming tao ngayon ay magnanakaw. Ipag-pray po natin ang ating pong minamahal na presidente na kanyang mapangunahan na may karunungan ang ating pong bansa. Dahil naniniwala ko, sobrang yaman ng bansang Pilipinas. Sobrang yaman ng bansang Pilipinas. Ngayon, darating ng panahon, which is maraming mga senior citizen ngayon, may sweldo na sila. Ibig sabihin, mayroon na silang pension. Maski hindi nagtrabaho. Darating yung time, pati hospitalization, ay malilibre lahat yan. Darating ang panahon, kung paano ang mga estudyante sa public school ay free. Libre na rin po ngayon. Lalo tigit, yung mga nag-aaral ng doktor, ng mga abugas, dito, medisina, mga minamahal, may nangyayaring maganda sa bansang Pilipinas. At darating yung time, mawawala ang mga OFW. Ano ibig sabihin? Mga domestic helper, yan po ay darating yung time. Wala ng Pilipina at walang Pilipino na maglilingkod sa ibang bansa pagdating sa larangan ng mismong pagiging katulong o kasambahay. Naniniwala ko doon. Darating yung time, kung mag-abroad man lang ang mga Pilipino, ay dahil matataas ang kanila pong sweldo. Dahil sila ay mga professional at sila ay tutulong din sa ibang bansa. Mga minamahal, nabanggit ko lang mga bagay nito bilang patalastas sa aking pong mensahe. Sapagkat, please, huwag kayong titingin sa mga tao na nasa pamunuan para sila po'y lapitan, hingian. Dahil kapag kayong humihingi sa kanila, ibig sabihin tinuturuan niyo po sila na mangurap. Please, hindi nila kailanman kailangan ang inyo pong tinatawag na pagsuporta para sila iboto. Iboboto nyo lang sila dahil sila po yung karapat-dapat.
Pero yung kayo po lalapit para manghingi, huwag yung gagawin yon. Dahil sa inyo pong paghingi, tinuturuan niyo po silang mangurap. Sino ang may kasalanan? Kayo na mga taong laging lumalapit sa kanila. Pero sinasabi ito ngayon sa inyo, para sa gayon, huwag silang magkaroon hindi sila matukso sa pangungurap. Kaya dineclare ko na yan sa mga J1 people, walang lalapit sa mga politiko para manghingi. Sabi mo sa katabi, huwag kang manghihingi. Magtrabaho ka. Huwag kayong manghihingi. Okay, now, so, yan po yung una na gusto ko malaman sa inyo, that true greatness is found in serving others. Found in serving others. Please, wag ninyong luluhuran ni mismong itataas ang mga tao na namumuno, pero hindi totoong namumuno, kundi pera ang kanila pong kinukuha. Kaya ngayon nga, bukang bibig na maraming mga tao, kaya yumaman yan dahil sa korupsyon. Pero again, hindi lahat ay ganon. Maraming mga tao na naglilingkod din naman na may katapatan. Okay, now, number 2, humility leads to promotion. Alam niyo po ba na kapag isang tao ay humble, siya itinataas ng ating Panginoon? Ang mga mapagpakumbaba ang mismong nagdadala sa pagtaas. Please, J1 family, huwag tayong magmamayabang kapag mayaman na kayo. Maganda ang mga bahay ninyo, malaki ang negosyo ninyo. Huwag niyo ipagmamalaki po yun. Dahil pag kayo pinagmalaki, magagalit ang Diyos, baka ma-wipe out ang mismong kayamanan ninyo. Bagkos, pag kayo po'y sumasagana, lalo kayong magpapakumbaba. Dahil sa pagpapakumbaba, iyan ang paraan para lalo kang i-bless ng Diyos at itataas pa. Kinaiinisan ng maraming tao ang mayabang. May kausap ako? Pero kinahangaan ang mga taong mayroon pero mapagpakumbaba. Say hallelujah. So, ang sabi ng James chapter 4 verse 10, ang sabi niya, humble yourself in the sight of God and in due time, He will raise you up. Itataas ka niya talaga pag mapagpakumbaba ka. Sinabi rin niya ng 1 Peter chapter 5 verse 6, na humble yourself therefore under God's mighty hand, that He may lift you up in due times. So huwag kayong mag-apura na tumaas. Maglingkod lang ng may pagpapakumbaba at pagpapasalamat sa Diyos at makikita ninyo sa tagdang panahon ang buhay ninyo'y angat sa iba. Sa Bible, mababasa ninyo ang mga tao na inangat ng Diyos dahil sa kanilang kababaang loob. Isa po dyan ay si Joseph, na nanatili po siyang humble even when false accused and imprisoned. Biro nyo, si Joseph, napagpala ang buhay ng kanyang amo na si Potiphar. Pero afterwards, siya po'y inakusahan na siya ay gusto niyang pagsamantalan ang asawa ni Potiphar, na siya naman na ang asawa ni Potiphar mismo ang nagnunukso kay Joseph. Pero dahil sa pagmamahal ni Joseph sa Diyos at sa kanya pong amo na si Potiphar, tumakbo siya. Hindi niya pinatulan si Mrs. Potiphar. Ano ang nangyari? Inakusaan siya. Pinakulong. Pero sa 10 years niya sa kulungan, nagulat na lamang siya. Pinromote siya ng Panginoon, naging Prime Minister ng kaharian ng Egypt. Why? Because of his humility.
Lahat ng ginagawa mo na may kababang loob, masaya ka naglilingkod, hindi yun nawawala sa paningin ng ating Diyos. May kaukulang gantimpala ang mga bagay na yan. May kausap pa ba ako dito? Kaya please tanggalin sa isipan at puso natin ang anumang kayabangan. Dahil hindi ka kailanman hahangaan sa kayabangan mo. Pero ang lagi pong humble ay mismong hinahangaan. At mas marami ang mismong lumalapit sa humble kaysa hambog. Say yes. So, na pangatlo, pride brings downfall. Ang mismong kayabangan ang siyang nagpapabagsak sa tao. But humility brings favor. Kita mo? Ang pride ang siyang magpapabagsak sa iyo. Pero sa kababang loob mo, ikaw ay mayroong pabor. Ngunit ang mapagpakumbaba ay nagdadala ng pabor. Yan ang sinasabi ni Haring Solomon. Proverbs 16, verse 18. Pride goes before destruction, and haughty spirit before a fall. Ang isang example po dito ay si King Nebuchadnezzar. Si Haring Nebuchadnezzar, sobra po ang galing niya, sobra ang yaman niya, and in fact, almost control niya ang buong daigdig. At dumating yung time na siya mismo ay nagmalaki na. Sa kanya pong pagmamalaki, even inaapi niya ang mga Israelites at ang Diyos ng Israel. Si Hari Nebuchadnezzar ay tinanggalan ng karunungan na baliw. Hinambol siya ng Diyos. At alam nyo, sa kanya pong pagmamalaki, then sabi niya, sobrang yaman na niya. Dumating yung time, tinanggalan siya ng karunungan, inalis siya sa kaharian, dinala sa kagubatan, ang kanya pong kinakain ay damo na pagkain ng mga hayop. Sa loob ng 7 taon. After 7 years, na-realize niya, nung tumingala siya, na-realize niyang mayroon Diyos. Alam niyo, nag-humble po siya. At nung siya nag-humble, bumalik muli ang kanya pong karunungan. Then, nakabalik siya sa kanyang kaharian. At doon niya ngayon dineclare na walang ibang Diyos na sasambahin kundi ayan Diyos ni Daniel o ng Israel. So, ang napansin ninyo, umulan man ng matindi doon sa kabundukan at dito sa kapatagan ay hindi umuulan, nabasa ang mismong kabundukan. Pero kung saan mababa ang lugar, lahat ng tubig ng pumatak, bumuhos sa bundok, pumunta sa mababang lugar. Anong ibig sabihin nun? Pag humble ka, ang blessing ng mga nasa itaas, yun ay pababa, papunta sa'yo. Say yes. Sabi natin muli, humble lang. Huwag tayong magmamalaki sa buhay. Why? Sino ka ba pwede magmalaki? Ikaw lang naman ay galing ka lang naman sa labok. Lahat tayo galing sa labok. Iba't iba lang ngayon ang ating pong tirahan. Iba't iba lang ang ating pinag-aralan. Pero lahat po tayo ay amoy lupa. Now, sino ang pinakamayaman dito? Na nung namatay siya, dandala niya ang kanyang kayamanan. Wala. Ipinanganak kang walang dala, mamamatay kang walang dala. Pero ang nakita ko, yung mga tao na lagi ina-acknowledge ang presensya ng Diyos. Ang Diyos ay may ginagawa sa kanila.
Itinataas sila dahan-dahan. Hindi man bigla, dahan-dahan. Dahil yon ang kanila pong mismong dapat tanggapin. Guys, si Hari Nebuchadnezzar, nung nagpakumbaba muli, itinaas. Nung siya'y nagmataas, ibinaba. Huwag mo nang hintayin, bumaba ka, saka mo marirealize na mali ka. Kaya yung learn to say sorry, pag nagkamali ka, that is a wonderful blessing. Yung nagsasabing, oh, ikaw ay sobrang ganda mo na, wag mo sasabihin na konti lang. Sasabihin mo sa kanya kagad, biyaya ng Diyos na buhay. Amen? Lahat ng mayroon ka sa Diyos galing. Kaya, sasabihin mo lahat, biyaya. Sabi natin mo, biyaya. Yon. Kaya, please, pride brings downfall, but humility brings favor. Number 4, ang word niya dito, the example of Jesus Christ. Kung si Jesus Christ, sa book of Philippians chapter 2, verse 5 up to 9, bagamat siya ay Diyos, hindi nagpilit na maging kapantay ng Diyos, kundi hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos. Naging humble siya. At sa kanyang pagiging humble, namatay siya sa krus ng Kalbaryo. At dahil dito, nung sinabuhay na muli, God highly exalted Him and gave Him the name that is above in every name. Kung ang Diyos nagpakumbaba, sino ka na nilikha lang niya ang hindi magpapakumbaba? May kausap pa ba ako dito? May blessing sa humility, pero may curse sa pride. Pili, humility o pride? Yes. Huwag kayong makikiliti sa palakpak ng iba. Huwag po kayong tataas kung sakaling hinahangaan ka. Lagi mo sabihin, biyaya ng Diyos. At the more you say that, the more ang Diyos ang natutuwa na ibuhos ang pagpapala sa buhay mo. Kaya if we walk in humility like Christ, God Himself will exalt us in His perfect time. Kapag tayo po ay lumakad ng may kababang loob na katulad ni Kristo, siya mismo ay itataas kanya sa takdang panahon. Kaya please, huwag apuradong umakyat. Dahan-dahan. Kasi ang pangako ng Diyos sa JA1 family, iaangat ng Diyos ang buhay mo kung paano pinangako niya kay Abraham. At sa pagsunod ni Abraham naman, umangat ang buhay niya, ganon din sa JA1 family, you will see your amazing victory. Say yes. Kaya mga kapatid, si Jesus ay nagpakumbaba hanggang sa kamatayan sa krus. Kung persecuted ka, huwag ka nang lumaban. Huwag kang makikiliting gaganti ka. Kapag ikaw ay inapi, at hindi ka naman nila sinaktan, just forgive them. Do you not know na forgiveness is a sign of your strength? Do you not know that humility is a strength? Gusto ko malaman niyo po yon na ang tao po pala na mapagpakumbaba, humble, sila talaga yung mga malalakas. I'll give an example. Maghilaan kayo ng nasa itaas. May lubid kayong hihilain. Maghilang kayo. Ikaw na nasa baba at ikaw nasa itaas. Maghilaan kayo. Talo lagi ang nasa itaas. Alam niyo ba kung bakit? Katulong ng nasa baba ang law of gravity. Oh, sige, hindi nyo nakuha yata yon. Ang tao na nasa baba, katulong niya ang gravitiya ng lupa. Yun ang siyang tutulong sa iyo para mas malakas ka at mahila mo ang nasa itaas. Ang nasa itaas, hihilain man niya
ang nasa ibaba, mahihirapan po siya. Again, if you are humble person, kasama mo ang biyaya at patnubay ng Panginoon. Praise God! Kaya mga kapatid, ginawa ni Christ yun, gawin din natin. Now, let me tell you now this practical application. Sino gusto umangat ang buhay? Laging mapagpakumbaba. At paano nagpapakumbaba? Naglilingkod yan. Ang tao na nagtatrabaho na masipag, humble po yan. At dahil makikita ang kanya pong production, dahil sa masipag siya, marirecognize siya, magaling itong taong to. I-promote natin siya. At the more na nag-enjoy ka sa isang posisyon na binigyan ng Lord sa iyo, the more kang iaangat pa. Kaya mula sa wala, magkakaroon ka. Pero ang mga tao na patumpik-tumpik, magtatrabaho lang, kapag nandiyan ang mga taong pinaglilingkuran nila, ay nako, nakikita ng Diyos yan. Hindi kakausapin ng Diyos ang may-ari na i-promote ka at dagdagan ng sweldo mo. Bakit? Tamad ka. Again, ang taong masipag ay humble. At ang taong humble ay masipag. At dahil sa masipag ka, again, ipopromote ka. Now, these are the practical application. Mga practical na aplikasyon. Una, serve with a pure heart. Say it again. Maglingkod ka ng may malinis na puso, not for recognition. Basta masayang naglilingkod. Basta masayang naghahanap buhay. Basta walang pinagmamalaki, kundi si Lord lang. Hallelujah! Maski na ikay hindi mapansin, maglingkod ka. Dahil ang totoo, sa kasipagan mo, sa kababaan mo, lalo kang nakikilala. Huwag mong isipin na ikaw ay magpakilala na ako'y matalino, ako'y malakas, ako ay maganda. Huwag mo nang hindi mo nang kailangang sabihin yun. Keep serving, and the Lord will lift you up. Number 2, give glory to God in every success. Ibigay mo lahat ang kalulatian sa Diyos sa bawat tagumpay na tinatanggap mo. Yan po, ang mga practical application, ibigay mo lahat ng glory kay Lord. Dahil kapag ikaw ay nagbibigay ng glory, ang Diyos, bibigyan ka niya ng iba yung talino at iba yung lakas. And number 3, remember that leadership in the kingdom means servanthood. Kung gusto ninyo magamit kayo ng Diyos mightily, maglingkod ng may kababaang loob. And you will be promoted in God's appointed time. Nagkaintindihan tayo ngayon? That's why everybody say, I am a servant of God. I will serve the Lord with all humility. I will love my Creator. I will serve my God with joy and gladness in Jesus' name. Alam nyo, as I conclude, in God's kingdom, the way up is down. Sa kaharian ng Diyos, yung tao na gustong tumaas, pababa. Bababa siya. But in God's kingdom, the way to go down is the way to go up. Hayaan mo na paglingkuran mo ng may kagalakan ang ating Diyos. Yes, because once you humble yourself, God will lift you up. Kaya ang true greatness is not about how many serve you, but how many you serve in the name of Jesus. Minsan yung iba, nag-uusap, ilan ang katulong mo? 5. Daig kita, ako 7. Alam nyo,
Hindi pinag-uusapan ang maraming katulong. Hindi pinag-uusapan ang maraming tauhan. Kundi pinag-uusapan gaano karami ang iyong napaglingkuran. The other day, pinaalala muli ng Lord sa akin nung ako'y binata. Naglalaba ako ng aking damit. Ako po ay dishwasher. Ang una ko pong trabaho ay janitor. 10 piso ang aking pong sweldo. After ako mag-janitor, napalipat ako sa isang drug company at ako'y nag-aral self-supporting. Hanggang sa nakilala ko ang Panginoon, binago ng Diyos yung buhay ko. Dahil sa mga panahong yon, mabisyo din po ako. Hanggang sa ako ay inoferan sa church kung pwede akong maging caretaker ng opisina. Ang sabi ko ay, okay. Pinaglingkuran ko ang mga leaders ko sa church. Ako ang tagapamalingke at tagapagluto nila. Ako'y nagbibisikleta doon sa Paco, papuntang palengke para mamili. At pag may extra, namimili ako sa Quiapo ng mga ilulutong pagkain ng mga leaders ko. Magaling po ako magluto. Dahil lagi ko iniisip, pag ako'y nagluluto noon, yung masarap, yung ako'y masasarapan at tiyak masasarapan ang mga leader ko. Hanggang sa natutunan ko kung paano matulog na ang tulugan ko ay air condition ng likod. Ano yun? Isa pong folding bed na biyak ang likod. Kaya ang sarap matulog. Hindi napapawisan ng likod. Sa paglilingkod kong yun, ako po'y pinagtatawanan pa ako kinag-Bible study. Dahil minsan yung matigas na salita, napapalambot ko. At yung malambot naman na salita, napapatigas ko. Pinagtatawanan po nila ako. Naakala ko naman, tuwang-tuwa sila sa aking pananalita at pagpipreach. Yung pala ay ako'y pinagtatawanan. Lahat ng yun na ginawa ko. Hanggang sa ako'y nakarating sa ganitong posisyon bilang bishop nyo at naging apostol. Nagkasakit po yung aming pong katulong, yung kasambahay, dahil uwian po siya. Alam nyo, tambak ang aming pong mga labahan. At doon ko muli nasubukan maglaba. Ng 2 araw. Ang sabi sa akin, kaya niyong gawin yon? Ang sabi ko, bakit? Dahil ba sa ako isang bishop? Ay, hindi ko kayang gawin. Ang sabi ko sa kanila, binalik lang ng Lord sa akin at pinaalala kung paano ako nagsimula. At biyaya ng Diyos, hindi naman nasugatan ng mga kamay ko kasi washing machine na. What I mean is this, in this life, wala kang pwede pagmalaki. Ano man ang kalagayan mo ngayon, darating yung time, ipapaalala ng Diyos sa iyo ang iyong pinagsimulan para ma-appreciate mo kung anong mayroon ka na ngayon.
Tumayo nga tayong lahat. Sabi natin muli, biyaya ng Diyos. Biyaya talaga ng Diyos. J1 family, lagi tayong humble, ha? Huwag tayong magmamalaki. At kung tayo po'y naging hambog sa nakaraang mga panahon, pwede bang tayo po'y humingi ng tawad sa ating Diyos? Baka dumarating yung time, ikino-compare na natin ang ating mga sarili sa iba. Na minsan sinasabi natin, mas blessed kayo kaysa sa iba. Iba't ibang katayuan natin. Pero ang pinakamahalaga sa buhay, alam mo na sa biyaya ng Diyos, ikaw lang ay nabubuhay. At yan ang ipagpasalamat mo. Dahil kung anong mayroon ka ngayon, bigay yan ng ating Panginoon. Ang sabi ng aking pong kaibigan, si Pastor Doug Healy, nung sila pumunta dito, ang sabi niya, Bishop Art, I don't understand how you're so humble. Ang sabi ko, anong ibig mong sabihin? The success that you have now in the JA1 family, this is phenomenon. Bibihira ang nakaabot sa ganito. But why you're still humble? Why you're doing these things to us? Kasi pinaglingkuran ko sila. Ang sabi ko sa kanila, I don't understand. What do you mean? For me, bilang isang Pilipino, bilang isang bishop, bilang isang pastor, bilang isang apostol, hindi ko maintindihan ang tanong mo, bakit ako'y humble? This is my nature. Because I understand that in this life, you have nothing to boast because you are only living according to His amazing grace. Sabi ni Dr. Dimitri, oh, you're so humble. How many churches do you have now? Sabi niya sa akin, that time, noong nakaraan pa, I have more than 200 churches. Alam niyo kung ano sabi niya? Why you're so humble? Ang sabi ko, what do you mean? Ang sabi niya, in United States, kung meron kang 500 na miyembro, meron ka ng 7 securities, at ilang sekretary, na bago makarating ang membro mo sa'yo, dadaan sa kanila yon. Pero ikaw, kausap-usap kita, sabi niya, kumakain tayong dalawa. Samantalang sila hindi kumaabot. Ang sabi ko sa kanya, I don't understand what do you mean. For me, nabubuhay ako sa biyaya ng Diyos at nagmamahal sa Diyos at patuloy na maglilingkod sa pamamagitan ng mga taong katulad ninyo. I found out na ang success pala ay pwedeng maging ma-pride ka. Pero JA1 people, my children, please, huwag kayong magmamalaki dahil lahat lang ng mga mayroon tayo ngayon ay biyaya ng ating Diyos. Say hallelujah. Kaya please,
Magpipray tayo ngayon. Hihingi tayo ng tawad sa Diyos kung tayo nagkaroon po ng pagmamalaki na. Kung ang inyo pong lingkod ay walang pwedeng ipagmalaki, please, kayo din aking mga anak, huwag kayong magmamalaki. Ano man ang accomplishment, mayroon po tayo. Amen? Let's bow down our head and close our eyes. At sabihin natin sa Kanya, I call on your name, Lord. Please give me the strength, for I can do nothing apart from you, Jesus. Please guide me by your grace. Come to you, Lord, Hoping for your care. hoping for your care, Your power and love. for love. Always be there. Always be there. Lord, I need Lord, you. I need I need you. you. Help me, I pray. Help me, I pray. Break me and mold me. Break me and mold me. Teach me your ways. Teach me your ways. Call your name. Ask me For your help. Please give me the strength. For I can do nothing apart from from you, Jesus. Please guide me by your Please grace. guide me by your grace. I want to live for you. Want to live for you. I want to live for you. I want to live. I come to you, Lord. Sige, taas mo ang kamay mo sa Kanya. Hoping for your care, Lord. Hoping for your care, your power and love. Always be there. Always be there. Lord, I need you. Lord, I need you. I need you. I need you. Help me, I pray. Help me, I pray. Break me and mold me. Break me and mold me. Teach me your ways. Teach me your way. I call on your name. Come on, tawag kay Lord. Asking for your care. Please give me the strength, Please give me the strength. for I For can I do can nothing. do nothing apart from you, Jesus. Please guide me by your Please grace. guide me by your grace. I want to live for you. I want to live. Ako'y lumalapit sa iyo, Panginoon. Ako'y Malapit at sumasamo. palakasin ako. Malakasin ako. Pagkat di ko kaya. Pagkat di ko kaya kung wala ka, Kristo. Kahamagan ako, ang buhay ko'y sa'yo. Paglilingkod sa'yo. Ako'y lumalapit at sumasamo. Malapit
habang ikaw ay nakayukod nakapikit, humingi ka ng tawad sa Diyos kung ikaw'y nagkaroon ng pagmamalaki. O kaya'y ikaw ay nang-api ng iba. Whatever it is, ano man nakikita mong kasalanan mo, humingi ka ng tawad sa Diyos. Kung naging palalo ka, nang-api ka ng iba, humingi ka ng tawad sa Panginoon. Hayaan mo na ikay baguhin ng Diyos sa lahat ng mga mali mong ginawa. Come on. Magpakumbaba po kayo. Walang blessing sa mga mapapride. Walang blessing sa mga taong mapagmalaki. Pero may blessing sa mga mapagpakumbaba. Oo, ikay matalino. Oo, ikay malakas. Oo, daig mo ang iba. Pero huwag mo ipagmamalaki yun dahil kukupas din ang mga yan sa darating na panahon. Hayaan mo na si Lord ang mag-promote ng buhay mo. Huwag mong ibabagsak ang iba para ikay ma-promote. Huwag mong sisiraan ang iba para ikaw ay makakuha ng pag-aari nila. Humble yourself before God. Ano man din ang galing mo, yaman mo, humble yourself before God. Nang sa gayon, ang blessings ay patuloy na mag-flow sa life mo. At sabi mo sa Kanya, Jesus, I call unto you. Jesus, my hope is in you. Jesus, my hope is in you. Jesus, Jesus, the only name the only name that that saves. saves. Jesus, the favor and grace. I call on your name, asking for your help. Please give me the strength, for I can do nothing apart from you, Jesus. Please guide me by your grace. I want to live for you. I want to live for you. I want to live. sabihin natin lahat, Panginoong Jesus, linisin mo po ang buhay ko ng iyong banal na dugo sa lahat ng kasalanan na pumasok sa puso ko, na nagawa ko, naisip ko, at mga sinalita ko. Lord Jesus, linisin mo akong lubos ng iyong kapangyarihan. Maghari ka sa buhay ko. Ikaw lang ang masunod sa buhay ko. Tulungan mo ako, Panginoon, na manatiling katulad mo, na mapagpakumbaba. Lord Jesus, sa iyong mga kamay, inihandog ko ang buhay ko. Lord Jesus, ikaw lang ang maghari sa buong buhay ko. In Jesus' name. In Jesus' name. Manatili kayo na kayo kadapikit. Ako na lang mananalangin. Lord, lahat ng mga mapagpakumbaba ninyong mga anak, i-bless po ninyo sila, O God. In the name of Jesus, let this people of Father God be promoted according to your blessings, O God, according to your promises. Hayaan niyo din po, Panginoon,
na wala ni isa mang maghihirap kang mga anak. Walang JA1 people na maghihirap. Dahil mapagpakumbaba, iangat mo ang kanilang mga kabuhayan. Pupunin mo sila ng karunungan, Panginoon. At Lord, ikaw lang ang maitataas. Lord, pagalingin mo ang mga nagpakumbaba. Ano mang sakit karamdaman, O Diyos, ang mga nagpakumbaba na sinasabing, Lord, ikaw lang ang kailangan ko. Lord, deliver the healing power upon their lives, God, in Jesus' mighty name. And Father God, i-bless po ninyo bawat membro ng pamilya, lahat ma-born again. At walang mapapahamak sa impyerno, dakilang Diyos. Salamat po, God. Gamitin niyo po kaming lahat. Come on, sabi mo, Lord, use me for your glory alone. Lord, sasambahin kita, pararangalan kita, pasasalamatan kita, araw-araw. Sa biyaya mo lang, ako mabubuhay. Salamat. In Jesus' name, I am blessed. Amen. Amen. And amen. Praise God. You may be seated. Remain humble before the sight of God. Amen? Praise God. At yan ang itanin nyo lagi sa inyong isipan at puso. Humility in service. God richly bless you.